Hello, Group 1, March 2025. Ito na po ang set of cards na inyong napili. Will be straightforward. Kuha lang tayo ng ilang guidance para sa inyo. Tingnan na natin ang bawat isa. The Ace of Swords. Ace of Swords, the Page of Cups, the Three of Cups, the Six of Swords, and Karma. Ito hindi kailangan laliman, pero sa dito sa deck na ito, judgment card kasi ito. Karma lang yung nakalagay dito. Pero, okay. March 2025, Group 1, I see connection, reconnection, or ito yung marahil mapaangat, kailangan ang inyong mga boses. Ace of Swords, communication is the key. Lalo pa, kung dito parang feeling nyo, meron kayong kailangan maiparating, mailabas dyan, malaking bagay di ba? Na kahit paano, meron kayong nasasabihan. I see support, guys. May ilang suporta. The Three of Cups. It could be one of your friends, circle of friends, group mates, teammates, ang lawak niyan, or one of your siblings, relatives, andyan na yung lahat. Tayo po ay general rating, just only take what resonate. If ever, marahil makakatulong to, lalo pa kung ilan sa inyo meron kayong pinagdadaanan na hindi ganun kagaanan when it comes to relationship. Meron kayong gustong takbuhan, kalimutan, but in a way parang ang hirap simulan or hindi alam paano ba. Maaring makatulong itong ilang connection. Hindi kayo nag-iisa. Yun lang yung pinakasalita. May kumukulog-kulog, parang paulan, medyo mainit kasi. Ayan, tayo pa live na live again sa FB. Babalikan ko kayo maya-maya. Pero Group 1, i-clarify pa natin ito, I see new beginnings Pero in a way, parang ang hirap nitong bigyang diin. Ang hirap niyong mag-move forward. Or ang hirap pang hawakan ng situation. If ever mag-apply ito ngayon, Group 1, una na doon yung boses nyo. Huwag niyong sarilinin. Pero syempre pa, sa tamang tao, sa ilang taong alam nyong mapagkakatiwalaan, hindi kayo nag-iisa. Malaking bagay na nailalabas niya yan, na ipamamalas niya yan, ang inyong mga boses. Okay? Okay. For some of you, Ace of Swords, may bagong simulain dito Could be Page of Cups, may balita, impormasyon na pwede kayong matanggap or merong parating. Okay. Why not? 3. This is also about contract din kasi, agreements. Meron kayong ilo-launch or meron kayong pipirmahan sa sign na kontrata, investments, kahit sa simpleng enerhiya. Ayan. Maybe, dyan kayo higit na mag-focus. Andito yung hassle. At the same time, may pagka-busy and productive. Andito na lahat. So, take it easy. Minsan, sa dami ng isipin, sumabay pa itong ilang kailangan yung kalimutan, iwanan. For some of you, na merong pinagdadaanan sa relationship, tapos may ilang gana, parang yung kaka-mention ko lang kanina sa live. Parang, kahit na meron kang pinagdadaanan, kailangan mong humarap Kailangan mong harapin ng buhay. Wala tayong choice, kundi patuloy na harapin at sumabay sa agos ng buhay. Na ang ganda. Maybe yun yung pinaka-advice na. Okay? Na laban lang. Tuloy lang. Kahit hindi ganun kagaanan ng mga sitwasyon. Or ito talaga yung mararamdaman mo din. You will feel more, hopefully, realistic and practical sa yung approach when it comes to your relationship. Lalo kung mapafocus mo itong sa ilang bagong simula, guys. Yes, I will be honest, the karma, judgment card. Merong kaliwanagan merong magliliwanag dyan sa inyo ngayong buwan. At dito, meron kayong kailangan i-let go, i-release itong ilang hindi na alam nyong hindi na nakatutulong o nakakapag-ambag sa inyong buhay. Hindi sa meron tayong hinihintay na benepisyo, pero yun yung dapat Dapat merong give and take nang walang nakukulangan o nasusobrahan. Para dito, sa bagong simula, the Ace of Swords po. New beginnings, new opportunity, new offer, or a new business, investment, ayan. I-claim na natin yan. Pero hindi yan magbubukas, ayan, kung eto, stock up ang ilan sa ilang situation.
Siyempre pa, kailangan mapaangat yung liwanag, yung awareness, para kayo makapag-move on and you can totally move forward na sa ilang sitwasyon na ito. Nasa Pisces season tayo. I see dito balance between your emotions and yung pagiging practical po. Ayan. Yung pagiging kasi sa buhay, hindi madali. Karma. It will come It will come before us. Parang ito yung mga kailangan mo ring i-heal physically, mentally, emotionally, or even, may blessing, may uma-achieve. Ayan. Or even financially, kung meron kayo pinagdadaanan, heal it and let go. Let go itong ilang, sabi ko nga, unnecessary or ilang unhealthy. Ito kasi nakatalikod na, ready na kayo sa paglalayag. Kailangan nyo nang i-release itong, kahit sa simpleng emosyon po, na alam yung bumabagabag or hindi na nag-aambag ng kagandahan sa inyong buhay. Okay? Pero hindi nyo rin naman kailangan madaliin. It's okay to slow down, pause, pakiramdaman at dito dumadaan kayo sa patuloy na transitions, transformation ng buhay. Sige, add pa tayo. Clarify natin. Guidance for Group 1, March 2025 message. So, mas practical, meron kayong mga ilang, ayan, may bumabagsak. Party invites, mapa-business man ito, or personal, yung mga social side, ay aangat. Ayan. Kasamang ilang tao sa inyong paligid, as I've mentioned, teammates, workmates, wala nang bumabagsak. 4 of Cups, 5 of Pentacles. Ito na yun. The 3 of Wands. Okay, this is the best month to do some reflection din. If ever, lalo pa, kung mag-apply po yung ilang, kailangan yung mapaangat talaga na awareness dyan. Yung kaliwanagan. Kung saan ba dapat, or kanino ba dapat, anong posisyon, relasyon ka dapat magfo-focus, or higit na maglalaan ng yung enerhiya. Maring meron lang ilang delays kung sa mas practical pag travel ito, may ilang glitch since astrologically po this month si Mercury, the planet of technology, transportation, communication will go on retrograde. So kapag naka-retrograde siya, hindi siya ganun kaganda yung flow niya. So maring natutulog siya. Ito, mai-relate ko lang with 3 of Wands. This one is in reverse kasi. So maring may ilang delays, glitch, kabagalan, katagalan, may pagkamainipin, or for some baka na-stop, mai-stock up sa traffic, or sa relasyong ito, sa posisyong ito, at ito may hirapan. So, sundin natin yung ilang naiwanan kong payo. Let go, let it go, parang kanta ni Elsa yan. Pero hindi nyo kailangan na kayong ulitin mamadali, and the 4 of Cups is here. Do some reflection, meditation, contemplation. Ayan, kasi kapag nakakapag-isip daw tayo ng mas merong matiwasay, dyan tayo nakakabuo ng desisyon ng mas merong klaro. Okay? For some, I will be honest, hindi madali. Okay? 5 of Pentacles. Physically, mentally, emotionally, or even financially. Uulitin ko, merong difficulty na normal, lahat tayo ay dumadaan sa ups and downs ng buhay. Pero okay, sumuko. Itong ilang painful experiences nyo, ito yung higit na nakapagpapatatag sa inyo Yan yung unti-unti, dyan yung makikita yung liwanag, yung katotohanan. At yan ay para rin sa inyo higit na ika-grow. Pero huwag kayong ma-stuck dyan. Okay, tulungan ang sarili, tulungan natin ang ating mga sarili para dito sa bagong simula na aking nakikita. Merong rebirth, may renewal, new beginnings pa. Hindi natatapos sa isang punto na hindi kagaanan ng inyong buhay. Okay? Life must go on. Tuloy lang tayo. At focus sa ilang, alam niyong makapag-ambag. Aking ulitin ng saya, ng kalma. Okay? Deserve niyo yan. Ngayong March 2025, Group 1. Hi, Group 2. Ito na po ang set of cards na inyong napili. And let's start. Kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo. March 2025. Tingnan na natin. Tapos, i-clarify pa rin natin ito isa-isa. The 8 of Swords ay narito. The Moon. The 7 of Pentacles.
The Four of Cups. In the Tower. Okay. Group 2, may hugot. The Moon, the Four of Cups, the Eight of Swords. Meron ba kayong ilang alalahanin ngayon? Moonchild. Napaka-normal, di ba? Parang hindi na mawawala yan, lalo pa sa buhay natin ngayon. Life in general, may ilang isipin. And I will be honest, maaring ito, somehow, baka nararamdaman na ito ngayon pa lang, or ngayong March 2025, may pagka-intense. Hindi lang malalim, may pagka-intense. The Tower po ay narito. So, maaaring merong ilang papapuntong hininga si Moonchild. Distractions. May ilang glitch sa paligid na somehow baka gugulatin kayo at one point this month. Na yes, it could be positive or negative, pero regardless, ano man ang pwede ihain sa inyo ng universe this time, group 2, pinapaalalahanan ka ng baraha na huwag kang magpapabigla-bigla. Kahit na mabigla ka, it could be a surprise or sudden events, ganap sa relasyon or work. So, kalma lang. Hindi madali sa lahat ng pagkakataon, pero ito yung pinaka-best na pwede mong magawa. Kalma. If ever meron kang kailangan bubuing desisyon or pag-aksyon, pagninilay-nilayan muna ito, the Four of Cups. This is not the best month para bumuo kayo ng major, big decisions. Okay? Kasi hindi magiging okay, pero unti-unti lang daw ito. Huwag kang pangungunahan ng emotional side mo na hindi madali. The Moon ay narito. Halimbawa, mag-apply yung ilang distraction, yung ilang chaos, yung ilang difficulty. Pagdating kahit sa simpleng emosyon, komunikasyon, sa relasyon, dito, di ba? Eto yun baka mapaangat ang yung emotions. Minsan, madalas talo tayo dyan sa emosyon, di ba? Kasi dyan tayo higit nagiging truthful, nagiging totoo. Nagiging conscious lang kasi tayo sa mga conscious and extra sensitive for some of you. Baka higit na umangat ngayon. So, sandali. Kung kailangan nyo munang mag-pause, take it easy. Take it slow. Huwag kayong magmamadali. Gamitin nyo muna yung inyong practicality bago kayo bumuo ng ilang ganap dyan. Kahit sa simpleng komento, ayan, especially astrologically, right now, si planet Mercury will go in retrograde. Mercury, kapag naka-retrograde phase, this is the planet of communication. Ayan, baka dyan makabuo ng ilang disagreements, miscommunication, misunderstanding. So, yun yung ayaw natin. Pero meron kang kakayanan dito. The Moon is here. Hindi mo pa man yan ma-realize, you have to trust your instinct, your emotions. Yes. Na nasa balance, okay? Baka naman, masyado tayong magpadala dyan. Iwas tayo sa ilang stress, hanggat kaya, sa ilang drama, sa hapon. Kasi, hindi yan makatutulong para mapaangat mo yung enerhiya na deserve mo this month. Okay, for some of you kasi, the Tower. I think wala tayong mga control. Wala naman talaga tayong control sa halos lahat ng bagay. Pero meron ka raw control. Group 2, kung paano mo panghahawakan ang sitwasyon or posisyon. Ano mang pinagdadaanan mo ngayon. Okay? Wag lang kumbaga, yung emosyon, sabi ko nga, minsan nagiging aggressive tayo or even confrontational. Minsan andyan yung pagiging reckless ng ilan or impulsive na your feelings are valid, group 2. Minsan lang talaga kalma, parang ganon. Unahan tayo ng pagkakalma at bumuo tayo ng sapat na plano. The Seven of Pentacles reverse po kasi. Paangatin yung ability mo to plan for long terms, mapa-personal goals man yan, or ambition, or long-term professional goal, why not? Unti-unti, take it easy, don't be too hard sa iyong sarili, take everything one day, one step at a time. Huwag magmadali, huwag mainip,
Ayan yung, andito yun eh. Andito yun. At andito rin yung ilang negativity, negative thoughts. Kasi nga, normal, tao lang tayo. Nakakaramdam tayo niyan. Pero hanggat kaya, kalma. Okay? At communication daw. Communication is the key. Balance is the key. Maidadaan daw ang ilang sitwasyon sa mabuting usapan. Para makaiwas kayo dito sa ilang confusion na hindi magaan. Okay? Hindi madaling panghawakan. Sige, add tayo. No? Nasaan yung... Ito, add tayo. Clarify pa natin tong ilang sitwasyon. Group 2, message. March 2025. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Guidance para sa kanila. Add lang tayo. Group 2, message. Okay, may bumagsak na. Live na live tayo sa FB. Babalikan ko po kayo after each group. Mabilisan lang naman. Hopefully, yung goal natin na 10 minutes. The Page of Wands reverse. The Tower. The Tower. Ito, sa dalawang magkaibang deck po, nag-highlight, nagbigay diin ng The Tower. Yung isa is in reverse, pero regardless na yan. Dito, naka-upright. Ito yung ilang suddenly. Suddenly, it's magic. Hindi. May ilang sudden events, sudden changes. Hindi kailangan laliman or katakutan. Kahit sa simpleng ano lang to, sabi ko nga, ilang ganap sa inyong paligid. Kung saan andyan yung emosyon at naka-attach yung emosyon. Halimbawa, sa mas practical, pagdating sa inyong workplace, may ilang ganap dyan na kung saan gugulatin ka na itong katrabaho mo ay kailangan mo ng magpaliban. Wow, magpaliban. Parang ngayon ko lang nagamit ulit. Parang hindi makapapasok. At ikaw itong hahalili. O diba? Hahalili. Ang lalalim. Halili. At dito, maaaring meron ilang mapornada. Wow, mapornada. Ano ba itong mga nagagamit kong salita? Mapupornada yung ilang personal na lakad mo or personal mong hangarin. So, anong magagawa mo dito, group 2? You have to stay flexible, adaptable sa situation. Nasa iyo ang control. Yes, wala tayong control kung anong pwedeng ipadama ng mundo o ng ilang tao sa ating paligid, pero meron ka raw control sa kung anong pwedeng ihain sa iyo. Kalma, okay? Para maiwasan, okay, itong ilang, lack of self-awareness, yung nakalagay with the judgment card, hindi mo mapaangat yung pagkaklaro. So, kung kinakailangan yung mapag-isip, pag nilay-nilayan ang sitwasyong ito, gawin yan. Okay? Yun lang naman. Sa mas practical, for some of you, may umaangat na travel dito. Maaaring merong ilang glitch, delays, kabagalan, kayong pwedeng maramdaman. At dito, baka maiwanan dyan mag-apply yung ilang confusion or frustration na ayaw natin. Okay? Bumuo ng plano para sigurado. Para rin wala kayong makalimutan or mabanggang ibang tao. I mean, kahit sa simpleng salita, minsan padalos-dalos tayo. Andito yung pagiging na-mention ko, aggressive, padalos-dalos. Reversal tayo every time, guys. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. So, hanggat kaya, tulungan natin ang sarili. Note to self din ito, hindi naman perfect din ang Moonchild. Kalma. Okay? Pag-iisipan yung bawat pwede nyong magawa na pag-aksyon or desisyon ngayong March 2025. Huwag mainip, huwag magmadali. Para iwas kayo dito sa ilang, alam mo yan, minsan naguguluhan tayo eh. Huwag kayong mainip. Okay, merong dahilan minsan kung bakit nagkakaroon ng katagalan ng ilang bagay. Ay naman ang pwede niyong maramdaman. Magkakayanan niyo ito. Trust your intuition. Malalim kayong makiramdam. Minsan nababaliwala lang ata ito eh. Hindi niyo pinapakiramdamang mabuti. So, pag nilay-nilayan, do some reflection. Kung kailangan mo nang mapag-isa kasi dyan tayo higit na makakapag-isip daw. Kapag, di ba, nakakapag-recharge kayo ng inyong mga baterya. Ayan, mas maharap nyo ng merong klaro yung bawat aksyon o desisyon na kailangan nyong gawin. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong buwan ng Marso, March 2025, Group 2. Hi Group 3, ito na po ang set of cards na inyong napili March 2025. Simulan na natin ang inyong reading. Will be straightforward. Tingnan lang natin kung anong kailangan yung marinig ngayong bagong buwan ng Marso. Group 3, The Hangman,
the 5 of Wands, the 9 of Swords, okay, the 7 of Wands, 5 and 7 of Wands, and the 2 of Cups. And then, ika-clarify pa naman natin to. 2 of Cups. Could be about your love sector, relationship-wise, partnership in business. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Pero nakikita ko naman dito yung paglaban nyo. The 5 of Wands. 5 and 7 of Wands. Paglaban at pag-iwan ng proteksyon sa inyong negosyo, sa inyong trabaho, or dito sa inyong mga buhay relasyon. I will be honest, ito na naman tayo. Kung kayo nakapakinig from group 1, hanggang sa inyong sign, marahil mag-a-apply to astrologically. Meron ako nakikitang tension na very normal sa anumang relationship. Wala namang perfect na relasyon. Kahit sa simpleng tension o emosyon na pwedeng umangat. At dito, maiwanan ng pag-aalala. Yung ilang worry, ang ilan ay baka kulang o kukulangin ngayong buwan ng sapat na pahinga o tulog dahil nga sa ilang isipin na ito. Somehow, in a way, dama na ito ng ilan ngayon. Pero yung pinaka-advice ko dito, as long alam nyo naman, napapanatili nyo yung balance na andito kayo sa wasto. Kinakampanan nyo ang inyong mga kanya-kanyang role bilang isang individual sa trabaho or relationship. Professional man yan o personal na sektor, wala kayong dapat na ikabahala. Okay? Ngayong buwan, group 3, this is the best time to take care of yourself. Your emotions, physically, mentally, emotionally, again, general reading tayo. And don't be too hard sa inyong sarili. Kasi nakikita ko rito, yung pakikibaka, yung paglaban nyo. Hindi kayo sumusuko. Ito yung pinaka-advice na kailangang marinig. Huwag sukuan ang labang ito. Parang may kanta yan. Hindi. Okay. Kahit sa simpleng 5 of Wands. Kasi, na-mention ko ba? Astrologically, si Mercury and Mars right now is currently in retrograde. Mercury is all about communication, the planet of communication, technology, transportation. May ilang tension dyan. Baka dyan mag-apply ito. Mars is the planet of energy, action. Ayan. Actually, nakaano na siya eh. Nag-direct na siya, astrologically speaking. Pero in a way, andyan pa rin eh. Nasa maaring dama pa ng ilan yung init. Ano yung init? Yung pag-init ng ulo minsan, or pagiging mainipin, yung pagiging fiery na energy. Okay. Yung temper, baka umangat, na sabi ko nga sana hindi tayo nakukulangan or nasasobrahan. Balance. The Hangman, kalma ka dyan. Stay put ka lang. Hinga. Kita mo siya, nakahang. Be careful, okay, sa ilang pwede nyong pag-aksyon or desisyon, kahit sa simpleng emosyon, komento, na pwedeng mapaangat ngayong buwan. Pag ninilay-nilayan muna raw ang ilang bagay. Okay, at iwas kayo sa ilang agresibong approach pagdating dito. Nang walang pagkasobra or pagkakulang. Sapat na pahinga. Don't be too hard kasi meron ako nakikita ditong kumbaga parang naging challenging ang ilang sitwasyon ngayon. Aking ulitin, as long as andito yung protection nyo, paglaban nyo, or kayo ay merong protection, reversal tayo every time. Claim natin that you are being guided and protected. Hindi kayo dito nag-iisa, the 2 of Cups. Meron kayong support Minsan kailangan lang marahil mapaangat ng boses. Okay? Yung approach nyo, try something new, something different. Para mas ma-achieve nyo yung ipinaglalaban nyo dito, sumasang-ayon ng pagkulog. May support po. Okay? Kahit pa nga sa mga pagkakataon na feeling mo, parang ikaw ay mag-isa. The 9 of Swords. Hindi ka nag-iisa. Yun lagi mong tandaan. Okay? Sumasang-ayon, no? Other messages. Tayo ay general reading. Again, just only take what resonate po. I will be honest, for some, maaring merong kailangan i-let go, i-release. Ito yung ilang emosyon na hindi nakakatulong. Kahit sa simpleng emosyon, negativity, negative thoughts, release, surrender, let it go. Let go.
let go of anyone or anything that no longer serves you or hindi na nagsaserve ng purpose sa'yo. Kahit sa simpleng pakiramdam po, hindi mo kailangan manatili daw dyan. Okay? Focus ka dito sa pagiging totoo mo lang or sa ilang partnership, relationship na alam mong makatutulong para sa higit mong ika-grow. For some of you, I'm getting a message na higit kayong magiging malalim. Na-mention ko kasi yung tulog. Baka maging malalim ang inyong mga panaginip ngayong buwan. Since andito tayo sa Pisces season, it's all about dreams. Si Neptune, planet ruler ni Pisces is Neptune. 9 of Swords. This is about sleeping. Ayan, sleep kasi yan. Baka naman, ang pinaparating din yan ay malalim yung inyong mga panaginip. Hindi po isang dream interpreter ang Moonchild, pero if ever mag-apply at meron kayong mga dreams, more vivid ang panaginip nyo this month, kung nanaisin lang naman, why not take a journal? Isulat niyo yan kahit sa mga simpleng note nyo sa inyong CP. Kasi di ba kapag nananaginip tayo, merong tendency na makalimutan natin. Pero baka meron kasing naisip parating ang panaginip na yan. Isulat nyo. Halimbawa, nanaginip ka ngayon, kahit konti lang, kahit konting impormasyon. Kasi pag napagtagpi-tagpi mo na yan, baka meron kayong mabuong impormasyon or mensahe na pwedeng makatulong sa kinakaharap nyo ngayon. Okay. Ito yung umaangat sa inyo. Sige, add tayo. Group 3, March 2025, message. Ano pang kailangan? Clarify lang natin yung ilang sitwasyong bumagsak. Uy, King of Pentacles. Ayan, ang dami. Kunin lang natin yung pinaka-bumagsak. The Death card, the King of Pentacles, both are in reverse. Add pa tayo. Group 3. Ano pang kailangan yung marinig? The 3 of Cups. Ito yun na. Support. The 5 of Wands, guys. Sa dalawang magkaibang depth, nag-highlight po siya. 5 and 5. 5 of Wands. Ito po yung na-mention ko. Na alin? Na conflict? Tension? Or merong competition? Or umaangat. Reversal again. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo, sa inyong mga pakiramdam, or ilang tao sa inyong paligid, especially work-wise, yung pagiging competitive. Okay? Parang may ilang init dyan. Kasi nga, hindi kailangan, it doesn't have to be negative, guys. Di ba kapag, meron tayong gustong marating The King of Pentacles. Meron kayong gusto, nakikita ko nyo yung prize. Eyes on the prize. Laban kung laban. Ayan. Marahil, kalma lang din. Take it easy kasi baka dito, kahit wala naman tayong intensyon, di ba, na makasakit. Pero dahil nga, focus tayo doon sa ating gustong ma-achieve, ay hindi pala natin nakikita. Baka meron tayong nasasagasaan na iba. Okay? Yun lang naman. Pero, yung init ay nandito. Iwas kayo sa ilang stress. Siyempre pa, yun yung kailangan natin iwasan. Sa ilang drama-rama. Para hindi ito something maging malalim. Yung tensyon. Yung simpleng tensyon ay baka something maging malalim So, ayaw natin yun. Yung ilang kaguluhan. Okay? Pag-uusap, 3 of Cups. 3 and 2 of Cups. Yung support na aking na-mention pagdating sa teammates, workmates, nang walang pagkasobra or pagkakulang, relationship, partnership, kung kayo nasa isang relasyon, if this is about love, andito pa rin, okay? Hindi man perfect ang relationship, kung sa inyo dyan mag-apply yung tension sa inyong relasyon, maaaring tinatest lang po kayo ng ilang bagay. Huwag kayong matakot. For some of you, dumadaan kayo ngayon sa ilang personal transitions to Death card. This one is in reverse, hindi kailangan katakutan. Pero ang ilan kasi, parang andito sa nakasanayan. Parang ang hirap mag-let go or nakahang, the hangman. Parang ubayan na lang. Yes, surrender it to the divine. Dito is surrender nyo lahat sa Kanya. But at the same time, syempre tutulungan lang din daw po ang inyong mga sarili
na makibaka. Tuloy, kumbaga, nasa kanyang awa, nasa atin ang gawa. Laban lang, tuloy lang. Huwag mong bigyan ng resistance or ng limitation ang iyong sarili na baka hindi na or wala na. Kasi meron pa. Andito, umaangat yung init sa'yo. Na sana ay hindi pag-init ng ulo. Okay, yung init sa ilang priority mo na ang ganda. Lagi mong tatandaan, aking ulitan na hindi ka dito nag-iisa. Ang powerful ng ilang messages, I see new beginnings. Yes po. Meron new beginnings kung saan mas mapapaangat nyo yung leadership nyo. Pagdating sa inyong trabaho, especially, or passion sa work. Kung hindi nyo bibigyan ng limitasyon ang inyong sarili, guys, marami pa, malawak. Umiwas kayo sa ilang negativity or kahit sa simpleng emosyon. Minsan wala tayong ibang kalaban daw kung paano tayo mag-isip. Kung paano natin i-handle ang situation. Move forward. Ang dami pa na pwede nyong kaharapin para sa higit nyong ikasasagana. Huwag kayong ma-stuck. Laban lang. Pero hindi nyo rin magsabi kasi ni Moonchild, go for the gold. Hindi. Kalma lang din. Lalo pa kung merong hugot kasi dito meron kayong pinagdadaanan na ilang ganap. Ito ay isang proseso. Pero lagi mong tatandaan na hindi natatapos sa isang punto na may pagka-intense or emotional ang inyong sitwasyon. Tuloy lang. Balance is the key. Prioritization. Okay? Nang ulitin ko, wala namang pagkasobra or pagkakulang. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong bagong buwan ng Marso, March 2025, Group 3.